hindi siya nalolobat. Laging full ang signal. At lagi po niyang hawak yung cellphone na yun para anytime kang tumawag, masasagot ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, hambing naman daw po sa tao. Tinatawagan daw po ang bawat isa ng ating Panginoon. Sa tatlong kalalagayan daw po ng tao, ang isa daw po, walang signal. Hindi po ba pag walang signal, hindi mo makakontak ang isang tao? Tinatawagan ka ng Ama, subalit wala kang signal. May mga pagkakataon na nasa kang apo-hapin ng Ama, nasa niya na ikaw ay mapasa kanya, subalit ikaw, pilit kang lumalayo. Sapagkat nananalig po ako na ang dakong ito, malakas ang signal. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat dito mismo, dumaratal, nangungusap, naghahayag, ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Pangalawa po, bakit hindi makontak ng Ama ang tao? Lobat. Kapag po lobat ang cellphone, hindi madadial, hindi makokontak. Gayon din po, kapag po wala po tayong charge ng mga banal na salita niya, ano man po ang marinig mo, hindi mo yun mararamdaman sapagkat kulang ka sa karunungang bahagi niya. Sapagkat ano man po ang iluwal sa inyo, kung wala sa puso mo, kung hindi ka na-charge ng banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng mga banal na aral niya, baliwala po. Amen po ba? Kaya ang dakong ito, dito din po tayo nag-charge upang tayo makargahan at makalaban sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang pangatlo naman po, may signal, full charge, subalit hindi pinapansin. May charge yung cellphone mo, puno ng signal, subalit may tumatawag, abala ka naman. Masasagot mo ba yun? Hindi po ba? Kaya po, sa oras na ito, atin pong pagnilayan, naniniwala po ba kayo na sa araw na ito o sa bawat araw ay panawagan ng Diyos upang siya makilala? Amen po ba? Na tinawagan kayo upang hindi lamang maibigay ang kahilingan ninyo, kundi kayo naman ay tumugon sa Kanya na anak, akin ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa akin pong pagninilay, ang pagninilayan po natin sa mga oras na ito, makatutugon ka sa panawagan ng Ama kung ikaw ay konektado sa Kanya. Kung may karga ka ng mga banal na aral niya, kung malapit ka sa Kanya, sapagkat paano kang tutugon kung hindi mo naririnig ang panawagan niya? Amen po ba? Kaya po, sa mga magbabahagi sa harapang ito, may kalaliman po, amen po. Hindi po ganun kadaling ipahayag kung papaano mo nga ba mapapanatiling konektado sa Kanya upang sa gayon, sa pagiging konektado, sa pakikipagrelasyon sa Kanya, maririnig mo ang panawagan niya, matutupad mo ang kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang pagnilayan po natin, sa iyong sarili, bilang tinawagan ka, bilang nagpakilala sa iyong Ama, paano mo nga ba mapapanatili na konektado ka sa Kanya bilang pagtugon sa panawagan niya na makatupad sa kalooban niya? Nauunawaan po ba ng bawat isa? Kaya po sa bawat titindig, buong katotohanan, buong katapatan ang ipahayag na mula sa puso, sapagkat ang Ama ay nakikipagtotoo sa dakong ito, na ang bawat titindig ay maging inspirasyon upang sa gayon, hindi lamang pumunta ka dito para sa kahilingan mo, kundi may kailangan ka ring ibigay sa Ama upang sa gayon mapalalim ang pagkilala mo sa Kanya at hindi maputol ang ugnayan mo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, papurit pasasalamat sa ating Ama sa bahagi po niya sa dakong ito, sa pag-aalay po niya sa atin ng marapat upang sa gayon matupad po natin ang marapat sa ating buhay. Ngayon po, wala po akong hawak kung sino magbabahagi o titindig sa harapang ito. Subalit sa kalooban ng Ama, idaratal po niya kung sino ang may nasa at kalooban niya tumindig sa harapang ito. Upang pangunahan po, isang awitin po para sa ating kapatid na Nanay Mirna. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid.
Muli po, dakilang Ama, papuri, pasasalamat, parangal, ay ibinabalik ko sa iyong dakilang pangalan. Sa bawat araw, nakako ay patuloy mong inaakay sa dakong ito, 10 ng mga kapatid ko, upang mapagsalu-saluhan namin ang handog at alay mo. At yaon ay ang mga banal na salita at ang mga banal na aral mo, at kung papaano sa kalooban mo, pinupuri ka namin ng walang hanggan sa patuloy naming pagtugon sa nasa mo para sa aming buhay. Kaya po, Ama, nawa ang bawat pagtindig namin sa harapan, ikaw po ang lubusang maghari at manguna sa bawat isa sa amin. Amen. Buhay po ang Diyos. Napakadakila po ng Panginoon at napakaganda po ng tema na ibinigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating kapatid. Pagtugon. Amen po ba? Sa ganang akin po, marami tayong maaaring ipakahulugan sa katagang pagtugon. Tumugon ka na ba sa panawagan ng Ama? Tinugon ka na ba niya sa kahilingan mo? Tutugon ka pa ba sa bawat araw ng buhay mo na niloloob niyang mabuhay ka pa sa mundo? At paano nga po ba yung pagtugon? Maraming bagay din po. Para po sa aking sarili, ito pong tungo ko sa dakong ito, nabatid kong ang pagtugon ko sa pagtungo ko sa dakong ito ay mula sa kanyang kalooban. Sapagkat bilang isang totoo, napakahirap po. Kung bilang isang tao lamang at sa sarili mong damdamin ay napakahirap mong tumugon. Yun po, isa ng aking sarili. Amen po ba? Sapagkat kung bilang tao, higit mong pahahalagahan at bibigyang tugon ang mga gampanin mo bilang tao sa mundo. Amen po ba? Subalit sa akin pong sarili, yun po ang aking nararamdaman, na sa bawat pagtugon ko sa panawagan niya, ako po ay galak na galak. Nararamdaman ko po na ang puso ko ay napupuno ng pag-ibig. Na-charge po ako ng damdaming mainam mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang bawat pagtugon ko, karakarampot man na pag-aalay sa Kanya ay nagdudulot sa akin ng sigla at kakaibang damdamin sa puso ko. Kaya po, hambing kahapon kung papaano po kami ay tumugon sa panawagan ng Ama sa pagtungo sa Tondo upang magmisyon. Napakarami pong pinagdaanan sa dinaanan. Subalit, katotohanan po kapag ang pagtugon mo sa kanyang panawagan ay mula sa puso mo, bukal sa damdamin mo, walang pagkabagot at maluwalhating nakarating sa tinunguhan bagamat na antala. Talagang tumugon ka sa kanya, di kanya pababayaan, di kanya pababayaang magutom, hindi kanya pababayaang makadama ng pagkabagot, kundi habang kami ay nasa sasakyan, nandyan ba ang kapatid na si Eni? Nung kami papasok na patungong Tondo, biglang nagdaan sa isip ko ang kapatid na Grace. Taga roon po siya. Subalit ngayon, gustuhin man niyang sumama,
dahil sa kanyang kalalagayan ay di siya makatugon. At biglang dumaan sa isip ko yung mga paghiling niya ng awitin, na kung papaano kahapon hiniling niya awitin ko yung Tagalog version ng You Raise Me Up. Subalit, medyo ginahol po ako ng oras bilang anak ng Diyos sa dami ng gampanin ay hindi ko po naipaghanda. Kaya bilang pagtugon, isip ko, habang tayong lahat ay buhay at malakas, yung po bang karampot na kagalakan ng mga kapatid ay hindi ko patutugunin sa Ama? Dama ko po sa damdamin ko, ito po ay kalooban ng Ama. Kaya po, Mami Grace, andyan ka man sa labas. Opo, batid kong naririnig mo ang awiting ito, inihihingi ko ng paumanhin kung bagamat na awit kong minsan ay hindi. One day, I know we will meet again. After our goodbye, and we'll share a few more dreams again, as in days gone by. One day, if you should come back to stay, you'll find I am true. Even if it's 10 years from today, that's how much I love you. How I wish I could go with you, but our memories still have to make do. And happiness, one day you'd be taken away. One day, maybe there'll be you and I, kisses all the way. No more blue days and no more goodbye. It must come someday. Words can't explain how much I'll miss you. Maybe you'll realize if when I kiss you one day, one day, one day we must meet again. Why is the world so unkind? And I've searched until one day I found true love and happiness. One day you'd be taken away. One day, maybe there'll be you and I, kisses all the way. No
Oh, blue days and no more goodbye. It must come someday. Words can't explain how much I miss you. Maybe you'll realize if the way I kiss you one day, one day, one day we must meet again. Thank you, Lord, para sa iyo, kapatid na Grace, kapatid na Isidora, at para po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po kapatid kung papaano po sa ating kapatid na nag-alay ng awitin na nasa kanyang puso na sa tuwin ay nasa niyang mag-alay. Kung wala po sa kanya ang koneksyon sa ating Panginoon, hindi po niya pagnanasahan na makapag-alay sa inyo. Amen po ba yun? Kaya po, yaon po ang nagiging dahilan kung bakit nga po ba ang isang tao tumutupad. Sapagkat yaon ang relasyon niya sa ating Panginoon. Kaya kung papaano ang bawat isa'y kaugnay sa gawaing ito, ang nasa po ng Ama ay tuwirang umugnay ka sa Kanya sapagkat wala kang magagawa kung wala siya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ang gawaing po ito ay pagpapalalim po sa atin na hindi lamang po kagalingan ng pisikal na katawan, kundi po ang malaman po ng bawat isa ang kaukulan na karunungang mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, tinatawagan ko po ang isa pa pong alagad. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Marie. Sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa unang salita po, stay connect. Parang sasabihin natin, oh, naka-stay connect naman ako sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakapalad po nating mga kapatid sa dakong ito na ininyayahan ng atin bilang tao, maraming klaseng pagdalisay ang nararamdaman natin o dumarating sa ating buhay. Iba't ibang klase ang pagdalisay sa bawat isa sa atin na bigay lakas, kapanatagan at pagpupursige natin na lumaban sa pagdalisay na ating nakakamtan sa mga panahong ito. Sapagkat sa kabila ng pagdalisay, halimbawa po, kung tayo ay mahirap, kailangan natin ng pinansyal. Parang ang hirap nating makamtan yun dahil mahirap nga po tayo, di po ba? Subalit, kung tayo ay nakakonect sa ating Panginoon, hindi tayo mag-aalala sapagkat batid natin na ang Panginoon malawak. Pwede niyang humaplos ng tao upang gamiting maging anghel upang matugunan ang ating pangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Sapagkat yung sa pagiging connect natin na yun ang nagbibigay sigla sa bawat araw natin upang lumaban sa bawat araw. Sapagkat ang bawat araw, minuto man o sandali, nandiyan ang pagdalisay na hindi natin inaasahan.
ng buhay na Diyos. Subalit, may mga bagay tayo na hinihingi o minimithi sa ating sarili na hindi agad-agad nating nakakamtan. Sapagkat minsan, may mga bagay na akala natin sa ating sarili, iyon ay makakabuti sa atin. Subalit sa ating Panginoon na higit nakakaalam kung ano ang marapat sa atin, minsan hindi pala yun mabuti, kaya hindi niya pinagkakaloob sa atin. Doon sa mga bagay na yon, huwag tayong mawala. Ang bawat isa, magkakatabi kayo, may ngiti sa mga mukha nyo, sapagkat nandyan ang Diyos. Yun ang inaasahan natin, kaya tayo sumisigla kahit may dinaramdam tayo sa ating buhay. Subalit, huwag tayong patalo sa tuwina kung ano man ang pagdalisay na nasa atin ngayon. Sapagkat andyan ang Diyos, siya ang makapangyarihan, siya ang may likha na niya at ibigay natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, mga kapatid, ang pagmamahal o ang pag-ibig, iyan ang susi kaya tayo nabubuhay ngayon sa mundo dahil tinubos tayo ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig, iyan lang ang gusto ng ating Panginoon na ibigay din natin sa ating mga kapatid. Na magmahal ka, hindi dahil may hinihingi kang kapalit. Mahalin mo ang isang tao dahil iyon ay ginawa mo para sa Panginoon. Sapagkat tayo minahal ng Panginoon kahit tayo'y makasalanan. Amen po ba? Yun pong mga bagay na yon ay makakatugon na tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing lalabas ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ang una niyang sinasambit, mahal na mahal ko kayo. Ibig sabihin po mga kapatid, pag-ibig ang nais ng ating Panginoon sa atin na ibigay natin, na ibalik natin sa Kanya. Kaya po iyon mga kapatid, sa araw-araw na pagpunta natin dito, sa pakikinig natin ng banal na salita, na iniluluwal ng mahal na Apo, na dinadatal ng banal na Espiritu, yun po ang nagpapalalim upang ang konekta natin sa ating Panginoon at ang makatugon tayo sa Kanyang panawagan. Sapagkat iyon ang nagiging pundasyon upang lumalim ang pananampalataya natin, upang lumalim ang pagkilala natin sa Panginoon, na anuman dumarating sa atin, hindi tayo dapat mabagabag. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat yung pinili niyang kinalugdan niya ay tumalima ng buong puso't kaluluwa upang ihatid ang mensahe niya para sa ating lahat, upang tayo ay ganap magbago at kumilala sa ating Panginoon. At habang tayo binibigyan pa Kapatid, sa inyong pagbabahagi, narinig niyo po ba ang pagbabahagi ng ating kapatid? Kung minsan po ang pagdalisay, siya po nagiging daan kung bakit nangihina po, humihina ang signal. Amen po ba? Subalit sa dakong ito, dito po hinahayag na kung kailan kami pagdalisay, doon mo mas hanapin ang signal. Amen po ba? Sapagkat kung higit mo pang pahihinain ang signal, lalo kang magiging weak, lalo kang manghihina. Kaya't wala kang dapat gawin kundi higit mo pang saliksikin. Hambing po sa signal, ikaw ang maghahanap kung saan. Hindi po ba may dako na mahina ang signal ng globe, ng smart? Subalit, muli ko pong uulitin, sa dakong ito, malakas ang signal ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Yung mga, kung papaano nga po ba kami magiging stay connected sa ating Panginoon.
Sapagkat yaon po ang layunin ng ating Ama na maging patuloy na konektado ka sa Kanya. Sapagkat ayaw naming maputol yaon. Kaya't patuloy ang pagsusumikap at pagsusumakit na tumugon sa Kanyang panawagan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mami Beth Chico. Kanila ang iyong tapat na pag-ibig na hindi magmamaliw, hindi kukupas, at pantay-pantay sa bawat anak na inakay mo. Yamang sila'y inakay mo, naway hindi mabigo ang kanilang nasa. Ano man ang kanilang problema, ano man ang karamdaman, ano man ang kanilang karaingan, nawa po facilitator sa kanyang temang ibinigay. Wala pong pagkabula ang lahat ng kanilang tinuran, maging nung mga nagbahagi, sapagkat ganun po yung naramdaman ko nang hindi pa ako naaakay sa banal na lugar na ito. Totoo po iyon, hambing po ako sa cellphone na walang signal, totally walang signal talaga. Kaya wala akong marinig na boses mula sa Panginoon. Bakit wala akong signal? Sapagkat hindi ako connected sa Kanya. Connected ako sa mga makamundong bagay. Sapagkat noong mga panahon na yon, ang tanging pinag-iisipan ko ay kung paano pauunlarin yung sarili ko bilang tao, kung paano pauunlarin ang pamilya ko, at yung mga bagay na makapagdudulot sa akin ng mga kaginhawahan sa buhay. Yun po yung laman ng isip ko. Kaya po nung mga panahon na yon, totally, wala pong signal akong natatanggap. Subalit, habang lumalao nang ako'y makarating sa banal na lugar na ito, unti-unti, dun sa metro, para malaman yung signal ko, medyo tumataas-taas na. Medyo tumataas na, compare sa dati na totally wala. At habang ako'y tumatagal, pataas siya ng pataas. Kaya lang, dahil hindi ko pa siya ganap na nararamdaman sa aking buhay, hindi pa buhos ang loob ko sa Kanya, may signal si God. Everywhere we go, may signal siya. Amen po ba yun? Hindi po may signal lang siya dito, may signal doon. Lagi po siyang may signal. Sa Kanya. Later, in the years of my life, yung signal po na to, na mula sa Diyos, ay nagkakaroon ng kahulugan sa aking buhay. Napakahalaga po pala sa isang tao na katulad ko at katulad ninyo, na lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Ng wifi niya napakalakas. Bakit ko po sinabi? Kasi kaya ko po sinabing malakas ang signal ng wifi ni God. Lahat po ng problema ng lahat ng tao sa mundo, alam po niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong nalilimutan.
po tayo ng mas malalim na koneksyon at relasyon sa How often do you pray? And how long do you pray? Pag ikaw yung tipo ng tao na kaya ka lang mananalangin ay pag may problema ka, paano lalakas ang signal mo? Kailangan po may problema, may wala o wala, sa hirap o sa ginhawa, sa kalungkutan, kagalakan, katulad po ni Mother, ang signal laging malakas dahil stay connected sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yun ang karamdaman na kahit saan kayo magpuntay, walang kagalingan, bago kayo tumawag sa Panginoon. Bakit hindi ang gawin natin? Wala man yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin, lagi tayong tatawag sa Kanya. Ang hirap po kasi, ang tamad po nating manalangin. Amen po ba? Bakit tamad? Kasi pagkamulat ng kaisipan, ang iniisip na natin kung paano tayo makakasadsad sa maghapon. Makakasadsad sa kaparaanan natin, hindi sa kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya ano po nangyayari? Napapagal yung ating kaisipan at nawawalan tayo ng oras na makipagniig sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Ito po'y naitanong ko na, gaano kakatagal makipagniig sa Panginoon? Tanungin niyo po yung sarili ninyo. How long do I stay connected with the Lord? Gaano? Sa buong maghapon, sa 24 hours na ibinigay ng Panginoon, gaano kakatagal makipagniig sa Kanya? Gusto ko pong tumawag. Si Tita, gaano po katagal kayo makipagniig sa Panginoon? Matagal din po. Gaano po yung katagal? Isang taon? Isang buwan? Habang buhay ko po. Ay, ang galing ni Tita, habang buhay, Pag sinabi, kasi ang tanong ko, gaano kakatagal? Habang buhay. Ibig sabihin ng habang buhay na yon, habang humihinga siya, walang patid siyang nakikipagniig sa Panginoon. Napakapalad po ni Tita. Sino po kaya yung katulad niya? Nasa 24 hours, laging nakikipagniig sa Panginoon. Hinahangaan ko po kayo. Na binigyan tayo ng 24 hours ni God, sa 24 hours na yon, lagi tayong nakikipagniig sa Kanya. Bihirang-bihira po yung ganon. Hindi po ba? Yung ganon. Si kapatid, kayo po, gaano po katagal kayo nakikipagniig sa Diyos? Sa 24 oras? Ako po matagal na kung nabubuhay ako, kumakabubuhay ako sa Panginoon natin. Tumatawag ako sa Kanya. Mga ganong katagal po? 30 minutes? 1 hour? Kulang ng isang oras po. Ako pumingi ng sa Panginoon natin. Lagi din po siyang nakikipagniig sa Panginoon natin. Dito po, gusto ko pong marinig si Tito. Ngayon po, nung po siguro dati sa 24 hours palad na po yung 30 minutos. Amen po ba? Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Pero dahil may nangyari po dun sa anak ninyo, amen po ba? Yung pakikipagniig nyo sa Panginoon, medyo humaba. Ngayon po, na hindi naman kayo binigo ni God, gano'n na po katagal kayong nakikipagniig sa Panginoon? Mga ilang hours po na? Ay, ang galing po. Halos oras-oras nakikipagniig sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, mga kapatid, yung pong pagpunta niya dito araw-araw, nagkaroon po ng napakagandang bunga. Sapagkat sa dating buhay, sabi ko nga po, hindi ko kayo hinusgahan, pero sa dating buhay, mapalad na po yung 30 minutos. Pero ngayon po,
talaga pong kahanga-hanga, oras-oras, nakikipagniig na siya sa Panginoon. Nawa po, ang lahat po ng tinawag ng Ama, wag po siyang mabigo. Upang maging connected po tayo lagi sa Kanya, dagdagan natin yung oras ng pakikipagniig. Mga kapatid, wala pong masasayang kung tayo makikipagniig lagi sa Kanya, sapagkat siya na po mismo ang umaayos sa buhay natin sa maghapon. Isang maikling pagbabahagi lang po. Dahil po, ako din po ay nagkaroon ng pagsusumikap na makipag-ugnayan sa Panginoon, hindi lamang po niya pinapadama sa akin ang kanyang pagmamahal sa maliliit na bagay. Dati po kasi ako'y matakaw po ako Payat lang po ako pero matakaw po ako. Ang hilig ko po sa mga kukutin. Katulad din po ako ng mahal na apo na mahilig sa pagkukot ng mani, butong pakwan. Basta po yung mga kukutin ang hilig ko po doon. Nandahil po doon, meron po ako nararamdaman dito sa tiyan ko. Pag kumakain ako ng mga bagay na yon, meron po ako nararamdaman dito. Ang gagawin ko po sa kalooban ng Panginoon, para pong sinasabi niya sa kaisipan ko na uminom ka ng maraming tubig. Pero, subalit, huwag ka nang kakain ng mga pagkain na yun sapagkat hindi makabubuti sa iyong kalusugan. Nang hindi po ako connected sa Kanya, wala po ako naririnig na ngayon na ganun Pero ngayon po, pagka po yung pagkain hindi makakabuti sa akin, para na po niya sa akin binubulong, wag mong kainin yan. O kung minsan naman, sige, kumain ka pero konti lang. Pag sinobrahan ko at hindi ako tumupad sa sinabi niya, sigurado po, hating gabi pa lang, sumasakit na po yung ganito ko. Kaya po yung isa sa kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay maramdaman natin ang pagtugon sa ating mga pangangailangan. So mga kapatid, para po tapusin ko yung aking pagbabahagi, sabi ko nga po, ikakapsula ko na lang, lalagay ko sa maigsing kapsula ang lahat ng sinabi ko. Stay connected with God by praying always. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Mga kapatid, ano man po ang ating ginagawa, maaari po na hindi mawalay ang ating Ama sa ating kaisipan. Amen po ba yun? Yaon po ang isang senyales na stay connected po tayo sa Kanya. Mararamdaman po natin yaon. Kung nararamdaman mo na may galit ka, panigurado wala siya sa iyo. Hindi ka konektado. Kung nagtatampo ka, hindi ka pa rin konektado. Subalit, kung puspos ng pag-ibig ang puso mo at kagalakan ito, ano man ang pinagdaraanan, siya pa rin laman ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Ang isa ko pa pong ibibigay sa inyo kung papaano sa titigan lamang po, lumalakas na ang kalooban. Sa kabila po ng pinagdaraanan, nakapagpapalakas pa rin po siya sapagkat malakas po ang signal niya sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na sa amin ay patuloy mong ipinadadama sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay inalay mo at binigay mo upang matutunan ng iyong kabanalan at mapaglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan sa oras na ito ay ganap makadama. Di ka man masilayan, di ka man mahawakan. Subalit sa kanilang kalooban, ikaw'y magpapadamang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay at tunay na nagmamahal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid at ang mga bahagi ng aking mga kapatid. Nasabi ko nga, habang nagsasalita po ang facilitator, naroon pa lang ako sa taas. Nakaugnay na yung isip ko sa baba. Amen po ba yun? May ginagampanan ako sa taas, nakaugnay yung isip ko sa baba. Bakit? Sapagkat ayaw kong mawalay sa connection sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat kung hindi ko po gagawin, maging halimbawa po sa pang-araw-araw na buhay,
tama po si Mami Beth na kailangan ang panalangin sa isip at sa puso mo, kailangan nakaugnay upang huwag kang mawalay. Ilagak mo sa Diyos kung ano ang sa kasalukuyan at ang susunod pa'y bahala na siya. Buhay po ba ang Diyos? At kagaya rin ng sinabi ni kapatid na Marie, ano man ang pinagdaraanan, kung patuloy kang nakaugnay sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan kailan paman. Alam niyo po, habang nakikinig po ako sa bahagi ng mga kapatid ko, simple lang po ang pumasok sa aking kaisipan. Nasabi ko nga, nakaugnay ngayon sa pinagdaraanan namin bilang magkakapatid, na sa bawat araw ay aking nadarama. Sabi ko, Ama, salamat sa iyo sapagkat yung koneksyon na ibinigay po niya sa puso ko at sa isip ko sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching at ang mga kapatid ko pong bilang mga hinirang, mga kaps at alagad, ay napakalakas din po ng signal nila sapagkat kung iisa lang nga po ang sasagap, maaaring bumigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay kayo. Ilan po ang signal pag sa cellphone? Naroon yung sun, smart, globe. So mamimili ang tao kung ano yung gusto niya at depende sa lugar para makasagap siya. Ngayon po, yung mga signal na yan, kahit gaano kalakas yan, kung ang unit ang sira, wala ka rin masasagap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po sa dakong ito. Gaano man kalakas ang signal ng Diyos, kung ikaw mismong may katawan ay sira, wala kang makakamtan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, naroon po yung habang nagsasalita ang mga kapatid ko, anak, may isang technician na maaaring linisan ka. Kung barado ba yung unit mo para malaman mo kung ano yung diferensya mo, bakit hindi ka makasagap. Sa dakong ito, narito po ang tunay na technician. Ang banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung inyo pong lilimiin, yan po ang sandata ng bawat isa sa pagtalima. Sapagkat, syempre po, ang panalangin ay napakalakas. At yung connection mo doon sa mga tao na nakakonekta din sa ating Panginoon. Sapagkat, dalawang uri din po ang connection. Amen po ba yun? Mayroon pong mahina ang signal dahil yung lugar ay pangit. Mayroon din po na yung connection, dalawa. Maaari makipag-connect ka sa kapwa mo na ang ibibigay sa'yo ay connection mula sa kalaban, na makapanghihina sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kahit gaano kalakas yung unit, na okay po yung unit, tapos yung signal na masasagap mo ay mula sa kalaban, hindi rin po makabubuti sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, sa dakong ito, consistent po yung signal sa dakong ito. Amen? Ano man ang kaukulan, ano mang unit ka, ano bang klase ka, may kaparaanan si God para ikaw ay gamutin, may paraan si God para ikaw ay linisin, upang anuman ang signal na ibababa ng ating Panginoon ay makaangkop sa iyong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, yan po yung aking nasumpungan. Sabi ko nga sa Panginoon, Ama, hindi ko kinatatakutan ang bawat pagdalisay sapagkat nakilala na kita. Kung noon sa unang buhay, hindi ko siya ganap kilala. Hindi niya ako pinahintulutang malugmok. Sa dami na pinagdaanan. Ngayon pa kaya? Sa palagay niyo po ba? Pababayaan kaya kami ng Ama? Siyempre po hindi. May mga kaukulan na isa sa mga sabihin natin na maintaining na dapat gawin. Bukod sa prayer po, kailangan nakaugnay ang puso't isip mo doon sa mga aral ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching na iaangkop mo doon sa nagaganap sa'yo. Amen po ba yun? Para makabawi ka kaagad. Sapagkat kung wala pong mga aral, hindi ka makakabawi kaagad. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po. Sapagkat napakahusay pong pumasok ng kalaban sa oras na alam niyang nasa pagkatao ka. Lahat ng maiisip mo ay ikalulugmok mo. Sapagkat ang dadamhin mo ay sarili mo. Subalit, sa oras ng pagdalisay, sa oras na kailangan mo na magpalakas ng signal, bukod sa panalangin na tinura ng kapatid ko, yung iugnay mo kung anong tinanggap mo at sinipin mo sa puso mo sa mga aral ng Diyos para manatili kang buhay na buhay sa signal niya. Buhay pa ba ang Diyos? At isa po yun, ano po ang mga aral na ito? Yung salita lang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, mahal na mahal ko kayo.
Yun lang, kapag pinalawak mo sa puso at isip mo, malaki ang masasakop niya sa buong mong pagkatao. Kaya kapag pinahawakan mo yung salitang yon, na mahal ko kayo, ano man ang pinagdaraanan mo, mangingibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat hindi siya natutulog. Buhay pa ba ang Diyos? Ano pa? Hindi ko kayo pababayaan. Kapag itong naalala mo, ano man ang pinagdaraanan mo, susumikap at magsusumikap ka na gumapang para makatindig. Sapagkat alam mo na hindi ka nag-iisa sa buhay mo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po. Kaya sabi ko nga sa ating Ama, Ama, masarap, masaya. Naroon po yung sa bawat kaganapan, mababaw man at malalim, may aral pa rin siyang iiwan sa'yo. Amen po ba yun? Naroon yung kaukulan na ang pinasasalamat ko sa Diyos, kumbaga po sa aking isip at sa puso ko, sa mga nagaganap na ito, naging positibo po ang pagtanggap ko sa lahat ng pagsubok na pinahintulot ng ating Panginoon. Sapagkat hindi mo nga masusuri ang isang bagay na ito ay mapagtatagumpayan mo kung wala kang pagdadaanan. Amen po ba yun? Kaya sa bawat kaganapan, maging sa kasalukuyan, isa lang po sa tuwina ang sinasambit ko sa Ama na panalangin. Ama, kung ano ang sa ngayon, doon mo lang i-focus ang isip ko. Amen? At kung ano ang susunod, saka mo lang ibigay sa akin. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ayoko maglabo-labo sa isip ko. Bakit? Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, hindi ko kakayanin. Kapag sa oras ng pakikibaka mo, ang daming papasok sa isip mo, labo-labo, hindi ka magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi mo alam kung sino yung unahin mo. Subalit kapag nakapokus lang sa Diyos, na ikaw ay walang diferensya, at ang pananalig at pagnitiwala mo ay iisa lang sa Diyos, bukod sa panalangin, kundi ang mga aral na inangkop at sinipin mo sa puso mo at sa isip mo, makakausad ka sa bawat araw. Sapagkat hindi nawawalan ng kaukulang gamot, sabi nga ni Mami, yung kapsula na yon, mayroon siyang panggamot kung ang sakit mo halimbawa ay ganito, mayroon po siyang ibibigay sa'yo. Amen po ba yon? Kaya sa bawat araw, masakit man ang paa mo, paa lang yun. Hindi buong katawan mo. Masakit man ang buong katawan mo, buong katawan lang yun. Buhay ka pa rin sapagkat may hininga ka. Amen po ba yun? Sa madaling salita, lahat ng yan mararamdaman natin. Kahit hindi natin kilala ang Diyos at kilala natin ang Diyos, pantay lang mararamdaman natin yan. Ang pagkakaiba lang, kapag mananatili kang nakakonekta sa Kanya, lahat ng nararamdaman na yan, alam mong may kasama ka na nagdadala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang ang iiwanan ko sa inyo. Walang pinagkaiba sa cellphone, sa computer, o kahit anong gadgets na mayroon ka. Walang silbi ang connection mo kung ikaw mismo ay sira. Kung mismo ang unit mo ay sira, walang silbi ang connection. Amen po ba yun? Sa madaling salita, bago ako tumungo sa dakong ito, bago ako naakay, sira ako. Amen? Sirang-sira ako. Subalit dahil may mahusay na technician, sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, inisa-isa po niya ang partes ng aking katawan. Amen? Inisa-isa. At doon ay nalinisan. Nilinisan po. Kung ito ba'y maalikabok, kung kailangan idugtong, lahat po yan nakakonekta. At salamat sa Ama, sapagkat hindi nasayang. Umuusad man ang panahon, hindi ibig sabihin na kapag naluluma ang gadgets mo, palitan mo na agad. Kung napapakinabangan mo pa, pwede mo pa rin pakinabangan sapagkat hindi nawawala ang signal kahit luma ang cellphone mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po sa katawan ng tao. Kahit luma ka, kahit tumanda ka, kung mananatili kang buo sa ating Panginoon, ang connection niya hindi mawawala. Saan daho ka man tumungo, mararamdaman mo pa rin na hindi ka nag-iisa. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, mga kapatid. Lalo na ngayon, ang daming naglalabasan. Ang daming mga karamdaman. Ang dami-dami. At isa lang ang nasuri ko. Sa dinami-dami na karamdaman na ito, wala pa ring tao na napakatalino para pag-aralan ng lahat ng ito. Kundi, sa kabila ng lahat ng ito, lahat ay subok lang para makita nila kung ano ang tunay mong karamdaman. Subalit sa ating Diyos, ano man ang karamdaman mo, manatili ka lang nakaugnay sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mensahe, at tuwirang ang sarili mo isuko sa Diyos,
sigurado ang connection mo hindi mapapatid. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Kung tuwiran lamang po kayong nakikinig, sa bawat nagbabahagi po, sadyang may matatanggap po kayo. Amen po ba yun? Ano po ang tinuran? Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano nyo sisilayan ng aming Mother of the House na tumitindig, na buong tapang, wala po kayong kamalayan sa pinagdaraanan. Subalit pinatotohanan lamang po ng ating Panginoon na kapag ikay konektado sa Kanya, tatapang ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bilang katauhan, sadyang marupok, sadyang mahina, subalit kaya nga po tayo ay sa Kanya kumakapit, sa Kanya hindi humihiwalay, upang ang kahinaang ito'y mapalakas niya, upang ang kaduwagang ito'y mapatapang niya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, ang susunod po magbabahagi ay nagdiwang po ng kaarawan kahapon, na bagamat hindi po siya madalas naririto, subalit batid ko na stay connected po siya sa ating Panginoon at patuloy niya nararamdaman ang paghahari sa Kanya ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Monet. Atin po siyang awitan ng happy birthday. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa inyo po mga kapatid ko, alam ko pong hindi po ako madalas na napapagawi dito, pero pinipilit ko pong makakonekta sa lahat ng kapatid ko, lalo na sa ating mahal na Apo. Sa panalangin po, lagi tayong nakakonekta sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon. Una po akong nagtungo dito at ginabayan po ng banal na spirito noong 2011. Sa mga hindi po nakakaalam, marami po akong pinagdaanan. Kung sa dati ko pong katauhan, madali na po akong sumuko. Iba't ibang masamang spirito, iba't ibang gawa ng tao, iba't ibang kahirapan. Lagi po akong sumusuko, lagi po akong umiiyak. Maraming nawala sa akin, pero nandito pa rin po ako. Panalangin lang po talaga. Hindi ko po sinasabing buong-buo na po ako kasi marami pa rin po akong pinagdadaanan. Pero kung hindi po tayo kasi tatawag sa Kanya, wala po tayong kalakasang makukuha. Pag nalulugmok po ako, wala akong ginagawa kundi tumawag sa kapatid kong si Ate Beth, magbibigay po ng magandang salita, magpapalakas, tatawag po ako sa mahal na Panginoon. Marami po kayong matatagpuan dito na hindi nyo matatagpuan sa iba. Marami na rin po pinuntahang ospital. Dami ko na rin po kasing pinagdaan ng sakit eh. Nandyan yung mga rashes na hindi gumaling. Meron daw akong hypothyroidism na wala naman po. Ngayon po hindi na ako umiinom ng gamot para sa hypothyroidism. Yung BP na pagkataas-taas na hindi na kokontrol. Tapos po, yung pagbabanyos ko po ng 9 na araw noon, after nung 9 na araw, lumakas po ako. Hindi lang po yung physical, kundi po yung spiritual. Dito po, ang kalakasan po na makukuha nyo, hindi lang po sa pangangatawan. Wala po yung pangangatawan. Ang katawan nyo, kung yung spiritual nyo, hindi po malakas, hindi nyo po kakayanin lahat. Nanghihina pa rin po ako kasi marami pa rin po namang pinagdadaanan. Pero nagpapasalamat po ako sa bawat pagkakadapa ko. Marami pong pinadadala ang Panginoon para ipadama na mahal niya po ako. Mga taong nagmamahal sa akin kahit hindi ko masuklian ng pagmamahal yung pagmamahal nila. Mga kapatid ko dito na kahit madalang nila akong makita,
Damang-dama kong may pamilya po ako dito. Kahit po sabihin natin may mintis po ang pagpunta ko dito. Dito po, hindi kayo hinuhusgahan. Patuloy lang po kayong manalangin, patuloy lang pong magpakatotoo sa Kanya. Lahat po ng nasa loob nyo. Hindi po bawat ang paniniwala po ng tao. Pagpunta dito, kailangan po gumaling ako. Hindi po. Kailangan po tuloy-tuloy yung connection nyo sa Kanya. Kahit saan po kayo. Ako po, taga Pasay City po ako. Pero pilit ko po, kahit hindi po madalas, kahit isang buwan po pumupunta ako dito kasi dito lang po ako nagkakaroon ng kalakasan. Kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan at higit sa lahat, kalakasan ng kaluluwa na hindi niyo po matatagpuan kahit saan. Pero ang kagalingan po kasi, hindi lang po pag nawala yung sakit. Sa ngayon po may nararamdaman ako pero kanina po hindi ako makabangon. Masakit po yung likod ko, hindi ako makatayo, hindi ako makaupo. Pero yung travel po namin, hindi ko po naramdaman yun. Hindi po ako makaupo sa may sahig, pero kanina po nakaupo po ako sa sahig. Kasi damang-dama ko po nandito po ang banal na spirito. Sa pamamagitan po ng pagpunta ko dito, magkakaroon po ako ng kalakasan. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagmamahal sa akin. Sa Panginoon po, patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa akin at sa mga taong pinadadala niya para ipadama sa akin na mahal po niya ako sa dagdag na edad na binigay niya sa akin at panibagong buhay. Pinasasalamatan ko po kayo, mahal na Panginoon. Sa kalooban niyo po sa akin, maraming salamat. Patuloy po akong kukonekta sa inyo, anuman po ang mangyari. At alam ko pong hindi niyo ako pababayaan. Nawa po kahit paano nakabahagi po ako ng inyong kapupulutan ng aral. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Naramdaman niyo po ba ang kanyang naramdaman? Na kung papaano sa pagtanggap po niya sa ating Panginoon at sa pagnanasang maging konektado pa rin sa Kanya, ipinagkakalob naman po ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, bigyan po natin pagkakataon na makapagbahagi po ang isa nating kapatid na nagdidiruwang po ngayon ng kaarawan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Agustin po. Muli po, isang awit po na happy birthday. Salamat po, Ama. At minsan pa, pinagkaloob mo sa akin ang ako ay sapitin ng ika-66 na taon. Mga kapatid, ang masasabi ko po, labis-labis po ang aking nadaramang kaligayahan. Sapagkat sa loob po ng 66 years old na ikinabuhay ko dito sa mundong ito, ngayon lang po ako nakapag-celebrate ng aking birthday dito po sa Dambana. Hindi ko po akalain na siguro po ay sa kaparaanan na rin ng pong Ama na ako ay maakay dito sa lugar na ito sa
kadahilan ng kami ng mag-asawa ay inabot po ng iba't ibang karamdaman. At sa bagay pong yan, ay labis-labis po ang aking pasasalamat. Dito ko po natagpuan ang katibasayan ng aking isip. Nagkaroon po ko ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang mga problema sa buhay, mga nagdaan panahon na ako po ay nakagawa ng maraming kasalanan. At yan po ay aking pinagsisisihan. At nadama ko po na mahal ako ng Diyos. Sapagkat napakarami pong beses na kung akin pong ibabalik sa aking alaala, ako po yung teenager pa noon, ay napakarami pong beses na para po bang nabingit ang aking buhay. At yun po ay siguro ay nilob ng Ama na naligtasan ko sapagkat ako ay mapupunta pa sa lugar na ito, malakas at buhay na buhay. Sa dati pong buhay, kapag ka po sumasapit ang kaarawan, di po ba, kung ano-ano po, bilang pagkatao ay kung ano-ano yung mga magagarbong handa. Pero ngayon po, ni kaunti po ay hindi kami naghanda at ang handa ko po ay yung iniaalay ko ang aking buhay sa Panginoon. At sana po sa darating pang mga araw ay pare-pareho tayong sapitin ng mahabang buhay, yung ating kalusugan, ng bawat isa sa atin, yung mga naghahangad na pumunta rito upang sila ay makamta nila ang kanilang kagalingan, huwag po kayong maiinip. Sapagkat kung ang paghihintay po ninyo ay lalaki po ninyo ng pagkainip, yan po ay nagpapakita na kayo ay nababawasan ang inyong pagtitiwala, ang inyong pananalig sa Amang makapangyarihan. Pero sinisigurado ko po sa inyo kung ano man ang inyong problema, kung ano po ang inyong karamdaman, siguradong yan po ay gagaling kung matibay po ang inyong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Kung minsan po iniisip ko na siguro nga tayo kaya binibigyan ng suliranin, ay sinusubukan tayo ng ating Panginoon Diyos. Sinusubukan tayo kung hanggang saan tayo makikipagniig at makikipagtalas-talas sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga dasal, ng ating panalangin. At yun po ay kung isa sa puso natin, tayo po ay merong makakamtan na gantimpala para sa ating sarili. Ano po yung gantimpalang yun? Kung hindi man po ang kagalingan ng ating mga karamdaman, yung kagalingan ng ating pagkatao ng ating kaluluwa na siya makilala natin at may handa natin ang ating sarili upang kapag harap sa Kanya na tayo ay bawian na ng ating hiniram na buhay sa Panginoon. Tayo ay may galak. Saka tayo ay may lakas ng loob na humarap sa Kanya na sabihin natin, Diyos ko, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan nung ako ay bilang pagkatao nung ako ay wala pa sa iyo. At siguradong sigurado, pakikinggan Kanya at marami pong salamat sa ating Amang Panginoon at ako ay sa pagmulat po ng aking paningin dahil po simula po nung ako ay mapunta sa lugar na ito, tuwi pong umaga pagkamulat ng aking mga mata, ang aking pong nasa isip ay ang pong Ama.
Ako ay nagpapasalamat sa Kanya na nadaragdagan pa ng isang araw ang aking buhay hanggang sa ako nga po ay sapitin ng aking karawan ngayong araw na ito na 66 na taong gulang. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat po, Tatay, and happy birthday po. Mapalad po kayo na nakatanggap sa ating Panginoon na sa bawat araw ay nagmimitihing makatungo at makarinig ng kanyang mga banal na aral. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po, ang bawat isa po sa atin ay pagsumikapang maging konektado sa ating Panginoon upang sama-sama po tayong matanggap ang paghahari niya. Ang lahat po ay inaanyahang magsitayo upang ating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.